bago natin brushin mga kabray, bago natin brushin ang papakainan, tansyado natin na patay na yung mga mikrobyo. Magandang tanghali mga kawaiti, magandang tanghali sa inyong lahat. Ito mga kawaiti, kaninang umaga ang ginawa natin is naglinis tayo ng mga pakainan ng manok natin mga kawaiti. So ayan na, kukunin na natin sila mga kawaiti. And then at the same time mga kawaiti, mga kabreed, mag-share din tayo ng ideas. Ano yung mga nadanasan natin pagdating sa ganitong klaseng sistema, yung paglilinis natin sa ating mga patukaan. Ano yung mga natin nadanasan pag napapabayaan nating linisan ang food hygiene ng ating mga alagang manok mga kawaiti, mga pakainan natin. So hindi natin nakuha lahat na linisan kasi may mga intact tayo na feeding cup, may mga nakalagay talaga ng, which is ang proseso natin sa ginagawa natin doon sa paglilinis is kukutsara lang ng ating yung ganito, kukutsarain lang yan. Pagkatapos kumain, may mga tira-tira na yung mga punggos-punggos, kinukutsara lang po kasi kinabit ko na ng intact, binutasan ko dito, nilagyan ko ng alambre, kinabit ko ng intact. Ganun ang sistema doon sa baba. Itong dito ganito nililinis natin, meron tayong ganito, hindi ko mahanap yung isa. Maganda to sa may mahabang tuka nating mga alaga kasi yun ginamitan ko yun yung napakahaba natin na tuka, nawala yung niya, yung extension na tuka niya, yung sobrang haba. So ipakita ko sa inyo mga kawaiti ang sistema natin. Ito ganito, tayo na kawaiti. Binababad ko muna sa sa balde. Dito sa balde binababad ko muna sila na nilalagyan ko ng chlorine kasi disinfectant na rin bago natin brushin mga kabay, bago natin brushin ang papakainan. Tansyado natin na patay na yung mga mikrobyo, yung mga punggos. Alam niyo yung parang may mga balahibo. Hindi maganda sa manok yun mga kawaiti. Pag hindi mo nilinisan ng ganitong patukaan mo, hindi mo nilinisan, tapos may mga punggos, tapos lalagyan mo sila ngayon ng pagkain, papatong, makakain ng manok natin yun mga kawaiti. At doon nagsisimula ang pagtataka nyo kung bakit kahit kumpleto kayo sa vitamins, kumpleto kayo sa pagkain, maayos ang lugar, may magandang facility ang inyong alaga, titiklop magkakaroon ng lagnat nang hindi nyo yung nagtataka kayo, bakit kaya nagkaroon ng halak yung alaga natin, bakit kaya nagkaroon ng sipon, bakit kaya nagkalagnat, bakit kaya hindi nagkain, hindi kumain, bakit kaya sumama ang pakiramdam ng ating sobra na, mamaya ko na lang to kasi ikakabit ko na rin to diretso kasi sa feeding ko sa hapon. Yan isang balde ang manok kasi natin mga kaurit, kaya madami yung patukaan natin is 41 piraso. Kung isasama natin yung sisiw 44 kasi may tatlo tayong sisiw din kung yung tandang lang 33 ang tandang natin na inaalagaan. So yan ito mga kawaiti may chlorine din to kawaiti, may chlorine din kasi kailangan sa natin sa tubig, napaplush ng manok ang mga kinakain nilang lupa kagaya niyan kabrido. Yan, pinapakawalan ko, gumagala-gala, kumakain ng mga ng mga mikrobyo. Ang pinaka-primarang mikrobyo is sa lupa mga kawaiti. Mayroon namang mikrobyo na sa hangin, airborne. Mayroon namang transferable galing sa lamok mga kabred. Yan, pag linamok ang manok natin, ayun ang nangyayari. So nilipat ko na ang brooder natin dito kasi nagreklamo si Mrs. doon kasi nga tinatabi ko doon sa may kwarto ko kasi nga iniilawan ko pa yan, wala pang isang buwan yan, iniilawan ko na. 2 bulik na lalaki, 1 bulik na babae, iniilawan ko pa po yan. Pinapakawalan ko ang mga nangingitlog kasi nahuwili silang kumain ng itlog nila, binabasag nila. Sayang kaprid, sayang ng yun na lang ang natin. Ang mga itlog kasi niyan, yun ang binibigay kong pangbaon-baon ng anak ko sa school. Pangkain niya, almusal,
yung fresh na itlog, napakalaking bagay mga kabrid sa anak namin ni Mrs. So marami sinasayang ng mga manok natin pagdating sa ano, ayan na, kinakain. Ang binaba ko pa lang na dumi nila, napaipot, ang inusog ko pa lang doon. Pag nalinis na yun doon, dito naman ibababa naman nito, tapos lilinisin naman, tapos yun naman yung mga paiputan doon, iusog natin, ibababa natin, saka natin i-disinfect after natin sa ano, sa pagpupurga. Kasi pupurgahin natin ang mga gagamitin natin mga kabrid. Pupurgahin natin sila, yung mga gagamitin natin, selected natin na paparamihin sa crossbreed, sa pagbibreeding ngayon natin. Kailangan dumaan sila sa tamang proseso ng pagbibreeding. Una, pupurgahin, titingnan ang kalagayan ng katawan. Kailangan sa kanila physically fit. Ang inahin po na babae is na mataba, masyadong malaki ang sapula, mataba siya, kunti lang po yan mag-itlog, tsaka hindi rin maganda sa pagbibreeding ang matatabang inahin. So ang ginagawa ko, pinapa-fit ko ang inahin natin. Yan, pinapagala ko, pinapainitan ko yan. Tapos ang proseso po mga kawaiti ulit ng pagbibreeding ko po, pagpaparami ko ng sisig pagdating sa pagpapamate, isubo-subo po ako mga kabreed, kasi pumapalag o umaano siya sa lalaki, nagkikipagsayawan. Minsan lalaki pa yung ano, kasi ang sayaw ng babae magagaling talaga. Grabe, umuupo talaga sila mga kabreed, yung mga babae. Ay, ang problema sa atin, sa babae natin is may mga tahid, kaya hindi rin hindi maganda. Ang lalaki natin, pinuputol natin yung mga spar, yung mga tahid niyan. Ang babae hindi natin pinuputulan mga kawaiti, kasi syempre hindi naman natin putulan yan. Ito yung designated na chicken hen, lagayan natin ng mga hen. Pag nangingitlog siya, ito kasi medyo inuubos niya yung mga nakawala, sinasayaw niya, na pinipisa niya yung itlog, nilalagyan ko kabrid ng bola ng golf. Yung isa plastic, ayan, artificial. Ay, nagitlog na naman ito, nangingitlog to, pakakawalan ko to, kasi ito yung pinaka siga dun sa babae, siya yung pinakasalbahe. Talaga niya, linyada kabrid, kasi yung nanay nito kahit nakatali, kaya niyang padapain ng tuluyan nagkatinula ako ng lalaki na manok dahil doon sa nanay nito. Kaya nung nakakuha ko na tong isang itim, inano ko kaagad yun, inalis ko agad. Maganda sana yun kabrid, ay sobrang lakas. Babae na yung lalaki, yung katawan pang lalaki, yung lalaki ng buto nun. Kaya ang pasisiw niya na lalaki, malalaki. So yan yung Milsims Black natin, kuha tayo ng itlog kabrid. Madami na akong itlog doon. Tapos ito yung personal banded ko po na tornado hats na pula yung mata niya, itim ang mata niya, straight comb, sa kaliwa lang yung kahid niya kabrid. Tapos ito yung may plastic na na ganito, nilalagyan kasi kinakain niya yung itlog niya, hinihigop niya yung sabaw. So ayan, andun yung dalawa. Yung isang isinibalang na kilso natin, saan yung isa? Dalawa na sila na pinakawalan ko, kasi dalawa lang naman. Ay, isa, ito, nagdilimlim pa rin siya kahit wala na siyang itlog. Overdue. Ito yung isang kapatid niya, nangingitlog din, kinakain ng ng aso yung itlog niya. Iniwanan ko siya, walang similya ang itlog niya, pero naawa ako sa kaiitlog niya. Yung laging nangingitlog, parang na siya, maputla na sa kaiitlog, magpapahinga lang ng 4 na araw, 5 araw, mag-iitlog na naman. Naawa na ako, pinalimlim ko siya. Kaso tiba-tiba naman yung aso nating maliit kabrid, kinakain niya. Dati grabe kumain ng itlog yun, yung maliit na yun. Minsan yung dalawang nag-iitlog ko, inubos niya. 28 na itlog kabrid. So tara, ipasyal ko kayo sa baba kabrid. Ito kabrid yung itlog niya. Yan, nakakapag-ipon na rin. Pero nagme-maintain ako ng 2 piraso sa isang araw, ulam ng anak ko. Mayroon kaming pang sarili namin na itlog. Nung sumahod si Mrs. Sawaite, bumili kami pang sarili namin. Gusto ko yung fresh na itlog, sa anak ko lang, Sawaite. Lagi ko siyang yung malasado, prito, kung ano-ano, nilaga, madalas nilaga mga kawaiti.
ginagawa ko pang ulam ng anak ko ba, kasi hindi pa kumakain ng gulay. So kailangan may sustansya. Tapos nagbilad ako ng mga helmet natin Kuwaiti, kasi nga ilang araw na ulan, basang-basa siya. Amoy amoy demonyo na yung yung helmet natin na nawabasa Kuwaiti, kabrid. So tara, samahan niya ako, ibababa ko kayo sa ating mga manukan. So pansin ko sa kanila, nagsibabaan sila Kuwaiti. Nagsibabaan ang mga manok natin kasi uminit. Isang linggo din yun Kuwaiti, isang linggo din na ulan. Lalagyan ko to dito kasi nga bumababa siya pag mainit sa taas. Wala siyang silungan kahit paano, maharangan lang ang sobrang init. Yung init lang naman sa umaga, kahit anong init sa umaga mga kabrid, hindi siya masyadong nakakapano. Gustong-gusto ng manok. Yung sa hapon, yung sa tanghali, yung nakaka-heat stroke kabrid, yung nakaka-heat stroke. Yan, bumaba na sila, bumababa sila. Yan. Bumababa sila pag ganitong maayos ang panahon. Sa tagal din, isang linggo din na nasa taas sila. Putik-putik, bumababa sila Kuwaiti. Ating mga alam. Ayun yung isa, yung malatuba natin. Tapos kagabi Kuwaiti, madaling araw, alas 3, biglang nagliparan ang mga manok. Liparan. Siyempre dito maraming magnanakaw dito eh. Nagliparan ang manok. Isa yun sa hindi ka nais-nais na losses. Sa lahat ng losses yun ang pinaka sana naman huwag mangyari sa akin yung manakawan ka. So pag lipad ng manok, mga liparan ng mga manok, tahulan ng aso, kuha agad ako ng flashlight. Tapos siyempre tayo ng kahit walis ting-ting, basta makayitong tayong dalang pamalo, kahit ano pa paano magdala tayo. Kasi baka magkabulagaan, ikaw yung walang dala, hindi tayo ng ating siyempre yung mahiwagang walis ting-ting natin. So ang nangyari, yung isa nakalambitin dito siya. Flashlight ako ng flashlight, nakalambitin ako, pero flashlight pa lang ako, malayo. Hindi ko alam kung paano. Tinik ko kung wala naman, kung napasukan naman, wala naman nakapasok. Ang duda ko mga Kuwaiti, bumisita yung kaibigan nating musang. Bumisita na naman kasi yung musang Kuwaiti, meron ditong musang, ang laki ng nabawa sa akin na alaga ko nun, ng musang. Yung ginawa ko niya 18 piraso ang natira, 4 puro puti ang nadali ng musang, nabisita ng musang. Grabe. Tapos hindi namin, yung babae ang nahuli doon nila, sinurinder na nila doon. Ang hindi nila mahanap yung lalaki kasi may 3 inakay nga eh. Sinurinder nila. Nakatira sa ganyang puno sa puno ng nyug na patay na. Yan, dalawa to eh. Dalawang puno ng nyug na patay na, nakatira dyan sa loob. Nung tinumba nila yung puno mga Kuwaiti, kasi tatayuan na ng bahay, andun pala yung musang, takbuhan yung mga inakay. Hindi maiwan ng nanay ang inakay, kaya nadakma nila yung musang, tapos sinurinter nila sa balangay. Ang hindi nila makuha yung lalaki, yung ang kumakana ng mga alaga natin dito. Kaya kagabi, kahit tulog tayo, kunting kalaskos lang, alam ko yung tahol ng aso, mga kabreed pag tao. O kaya something pag iba. Alam ko yun. Pag aso ang tinatahulan niya, parang alam ko na siya. Ngayon, nagulat ako, takbo ako dito. Wala. Ang problema, yung nakalambitin dito, mahina. Nung hinawakan siya kagabi, parang lupaypay siya. Hindi ko siya chinik. Kung nakagat siya ng musang, hindi ko siya chinik. Kaya ang ginawa ko, tinago ko sa loob. Nilagyan ko ng gamot, hindi ko pinakain. Andun, parang napilayan siya. So, ito yung isa. Hindi siya mapasok kasi may ilaw dito. May tumitingin dito sa atin eh. Ito yung 9 months old natin mga Kuwaiti. 9 months old na. Alagang manok. Yan yung mahaba ang tuka. Yung sobrang haba ng tuka. Tapos ginamitan natin yung parang charcoal na pakain na ng manok. Doon nawala yung tuka niya. Yung dito niya, doon nawala. Naputol. Hindi ko lang ginalaw. Tapos naputol na lang siya ng kusa. Ito, isa sa gagamitin natin sa breeding, Milsim's Gray mga kabreed. Galing dyan yung basta mahabang kwento. Kaya ako dito, kampante ako kasi mayroon tong dala-dala. Kaya sisiw pa lang ito Kuwaiti, nagustuhan ko na siya. Kaya nung bininta sa akin, naawa sa akin kasi kinukulit ko. Na siya, 9 months old, bininta sa akin.
Yung kung ano yung presyo niya, dinubli ko. Kuwaiti kasi ako ang napili eh. Ako yung, maraming umaawit doon. Ako yung napili, yung presyo niya. Dinubli ko kabrid. Tapos yan, in-stay ko lang siya. 3 taon na siya kawaiti dito. Nakapalahi na siya, ayun oh. May palahi na ako sa kanya, ayun. Tapos yung isa nating crossbreed, sinundot ko ng ano ng isang set ng 6 na piraso lang na na palahi sa crossbreeding. Ito naman ang kinalabasan ng Boston Sweater ni Sir Skittles. Bali meron tayong isang follower na taga US, naawa sa akin kasi nga ang tiyaga ko mag-vlog, tapos wala naman akong mga video sa mga manok ko. Siyempre, pag walang video, alam mo na yung mga bigati na tao, yung mga lumalaban talaga sa gitnaan. Alam mo naman yun, yung mga may mga farm na sarili. Alam mo yun, yung yung mindset. Pag walang bandid yung yung alaga mong manok, walang bandid, wala kang patunay kung kanino mo binili yan. Timano, tawag nila diyan sa manok mo. Hindi naman lata, parang Tagalogin lang yan. So, binigyan niya ako ng class A niyang palahi nang galing niya sa So, andun sa loob, ito yung palahi, kabrid oh. Yan. Malalaki yung buto, kabrid. Street comb na bandirado na parang matingkad na pula. Puti yung paa, puti ang tahid, mga kabrid. Pakalaki ng katawan niya. Siya yung pinakamalaki katawan. Mas malaki pa katawan niya dito, kabrid. Ito naman sa Boston Black natin. Yung itim doon, yung nanay niya, krinos natin sa Boston natin na round head. Ito yung lumabas oh. 3 yan. Yung isa ang gagamitin natin. Iko-cross naman natin sa gray. Sa gray na anak nito. So magkalayo yung kanyang dinyada. So lahat mostly nang gagawin natin sa breeding kung matuloy man nitong season is cross breeding, mga kapatid, kasi puro yung pangbenta. Pag sisiw pa lang, pag may gusto nang bumili sa atin na agad natin para makabawi tayo. This time kailangan nating makarecover kasi pukusan natin ng backyard natin, kailangan natin ibalik. Kasi ako ang nahihirapan, mga kawaiti. Sa totoo lang, ako ang nahihirapan pag ganito yung pasilidad ko. Maayos, maano ako magparami ng manok. Ang problema ko, pag malaki na sila, pag nag-aanga, madalas ang mga losses ko dito, nag-aangatan, kasi nga ang space, yung lalo na sa feeder picking, dyan ako kasi pag na sila, wala akong tamang brooder, wala akong tamang range, wala akong extension. Dapat ito, kasi ito, nakikita mo to yung sa loob natin, gagawin nating gradas yan, gradas ng manok, kasi napaka-importante ng may gradas ka, breed, kasi bago mo i-cording, isang sayaw lang, sabay cording, hilamos, sabay cording, kaumaga, pagkahapon papakain, babalik, pagkaumaga, isang set lang ng takbuhan, sayaw, cording, hilamos, cording, ganun, napakaganda, ganun ang tamang set ng pag-develop ng manok na maayos. Gayong kada mo cording, i-one fly mo, ganun dapat. Kasi kaso paano, wala akong gradas. Yan, pag maulan, hindi mo rin mapasayaw. Kahit sana maulan, kung hindi naman sila basa, pwede mo siyang i-one fly. Isang takbo, isang lang, yung masanay lang ang manok sa break. Nakabring, masanay lang ang manok sa break. Yun lang. Tapos cording. Kasi ang gagawin ko, kabred, kaya nga aakyat ako sa ruwida ulit pag nakachimpa ako. Pag nakita ko ang manok ko is nasa peak or nasa gusto nilang sumayaw, kabred. Tapos makita ko maayos ang ang behavior nila sa sayaw. Pag medyo ayos, kakausapin ko ulit yung pinanser ko, kabrid. Makikisuyo ulit ako na baka subukan niya akong tiwalaan ulit. Kasi nung unang tiwala niya sa akin, kabrid, nung nakita kong ayos ang manok, gustong manalo ng manok, nasa peak ang manok, pag basta gusto, pansin mo pag nasa ayos ang manok mo, tiniwalaan ako, kabrid. Tiniwalaan ako nun. Naka-champion ako. Nakasungkit ako ng champion. Ayun, nagka-instant ako, kabrid, ng 40k. Nung ang ginamit ko sa 40k, ayan o. Yung, hindi naman lahat nagkabakod tayo ng yero. Nakapagawa tayo ng yerong bubong. Kasi dati yan, sako-sako lang yan, kabrid. Sako-sako lang. Napakasipag ko lang mag-vlog. Sako-sako lang yan. Tapos, pag maulan, ayan, pinapasok ko lang yung makulungan. Tapos, kamakamatis lang ang kulungan ko dati. Ngayon, nakakagawa na ako.
gusto kong ituloy, kabrid. Kaya gusto kong iakyat ang mga alaga natin kagaya nito, 2 years old, 2 years old. Yan, hindi yan pa yan pwede, malambot pa yan. 2 years old, doon marami tayong 3 years old doon sa loob. Marami tayong 3 years old. May mga 3 years old, may 4 years old tayo. 3 years old, may marami tayo. So, sana yung swerte ba? Kung sana ba? Basta sana may tumulong. Tapos sana yung deserve ko lang na tulong ba? Sabi ko nga, pag tulungan nyo, may tumulong sa atin sa breeding, pasyalan nyo ako dito at kayo mag-personal select sa mga palahi natin kung mag-success ang ating breeding. Hindi ko rin sinasabing mag-success ang breeding natin kasi hindi mo man tansyado ang bukas hindi mo makarkul ang bukas. Ang ginagawa lang natin, binibigay lang natin ang best natin sa pag-aalaga sa kada araw at pagkakataon na binibigay sa atin ng nasa taas, mga kabrid. So gusto kong mag-build ng maayos na manok in a way na maayos ang pag-aalaga, walang mga hawak na talagang legit na linya, pero bumabase ako sa pag-aalaga na pag maayos ang pag-aalaga mo sa manok, maayos ang manok. Kahit malalaki ulo niyan, Tagalog niyan, pag maayos ang pag-aalaga, madidevelop talaga ng maayos ang manok. So sana magtuloy kasi gagawa pa ako ng isa dyan dito. Tapos yun ang yung cording, mga tipi. Siyam na tipi dun, Siyam na tipi. Tapos dito, 5. Tapos ito gagawin ko tong isa pang ganito kasi ibababa yan ang mga kulungan. Doon na sila sa lahat sa baba. Tapos yung isa nga doon, yung gradas. Ito yung gagawin natin gradas. Ito, isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na poste lang. Tapos lalagyan lang ng yero, steel matting sa taas. Tapos ayun na, sabit-sabit na doon ang mga cages ng manok natin. Nandun sila sa loob. Tapos nakalak na siya dito. Isang parang bahay ng mga manok ba. Sana pala rin tayo. Pag sinuwerte po ako, kabrid, sa mga manok ko, lahat ng blessing sa manok, binabalik ko lang dito. Sa manok lang talaga sila. Kaya sabi ko, pag sinuwerte ulit tayo mga nokis, mas magaganda na ang magiging ng mga ng mga lahi nyo. Yung ating manukan mas maganda-ganda kasi dedicated na tayo sa pag-alaga ng manok, mga kabrid. Dedicated na. Yung tipong hindi ka na makagala doon sa labas, hindi ka na maka-shot sa mga kumpare mo, hindi mo na mabisita dahil dito. Yung isip mo, lumayo ka lang sa bahay, andito na agad. Kasi paano kung makawala, paano kung mahirap. Napapaluha tayo, kabrid, sa bawat losses at pagkakamali natin sa pag-aalaga ng manok na supposedly dapat hindi sana nangyari kung hindi tayo pabaya, mga kabrid. So hanggang dito na lang. Lahat ng magmamanok, mga kabrid, naiintindihan natin. So lahat ng magsasabong, hindi nyo siguro magets. Kaming mga nag-aalaga ng manok, may pagmamahal po ang ginagawa namin sa pag-aalaga ng manok, mga kabrid. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless po.